Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita. Sinampahan ng reklamong plunder at technical malversation sa Office of the Ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang miyembro ng gabinete. Inihain ito ng health advocate na si Dr. Tony Leachon dahil sa illegal umunong paglilipat sa National Treasury ng 60 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth. Nitong Marso, naibalik na sa PhilHealth ang pondo. Pero ayon kay Leachon, nagkaroon na ng pinsala ang paglilipat ng pera. Dapat daw bayaran ng Department of Finance at Department of Health ang mga utang ng PhilHealth. Tinawag naman ni Recto na nuisance at harassment ang reklamo. Anya, dati nang sinabi ng Korte Suprema na wala siyang kriminal na pananagutan kaugnay ng paglilipat ng pondo. Sabi naman ng palasyo, lahat ay may karapatang magsampa ng reklamo pero ang tanong ay kung mananalo ito. Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims. There should be accountability. So, ganun na lang ba yun? Sorry nagkamali kami. 8 sa 13 majority senators ang naharap ngayon sa mga kaso, reklamo o investigasyon kaugnay sa iba't ibang issue. Kabilang sa kanila si Senador Rodante Marcoleta na inireklamo ng plunder at indirect bribery kaugnay sa 75 million pesos na donasyong tinanggap niya noong 2025. Ang sagot niya ni Marcoleta sa unang balita ni Sandra Aguinaldo. Dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor noong January 2025, sinampa na reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Batay raw ito sa mismong pag-amin niya sa investigasyon noon ng COMELEC. Humiling ang Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary whole departure order laban kay Marcoleta. Gayon din kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Marcoleta na ang investigasyon ng Ombudsman ay paraan para patahimikin siya umano tungkol sa anomalya sa flood control at sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Just last week, I was stunned with the shadow of a complaint filed by the Field Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for Luzon. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Ayon sa Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa laki ng halagang 75 million pesos, hindi raw ito maituturing na ordinaryo kagandahang loob, kundi korupsyon para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang halaga sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Sasagot daw si Marcoleta sa tamang forum. Nagpasaring din siya sa Ombudsman. Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila. Pero sinasabi ko, Madam President, they can imprison me, they can arrest me, but I tell them, they still will not win. Itaga nila yon sa bato.
Kasama si Marcoleta, 8 sa 13 majority senators ang naharap ngayon sa mga kaso, reklamo o kaya'y investigasyon. Sina Senador Bato de la Rosa at Bongo, kapwa tinukoy na co-perpetrators sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Senador Chis Escudero naharap sa preliminary investigation para sa kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Inirekomenda naman ng Department of Justice na sampahan ng plunder at graft charges si Senador Jinggoy Estrada. Nire-review naman ng Sandigang Bayan ang rekomendasyon ng DOJ na sampahan ng kasong katiwalian si Senador Joel Villanueva. Iniugnay ang tatlo sa issue ng flood control projects. Ang magkapatid na si Senador Mark at Camille Villar, kasama naman sa iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa dahil sa ilang negosyo ng kanilang pamilya. Sa gitna ng isyu ngayon sa Senado, binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetano na solid ang mayorya. Solid din daw ang 11 miyembro ng minorya ayon kay Senador Risa Ontiveros. Status quo pa rin. Alam niyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin. Isa sa maugong na pangalan na gusto raw ng minorya na maging Senate President kung sakali ay si Senador Win Gatchalian. Kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, napakaseryosong legislator. Isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Ipinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit ibinasura nito ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, more imagined than real o masasabing nasa imahinasyon lang ang sinasabi ni de la Rosa na may panghihimasok sa kanyang mga karapatan. Patunay raw dito ang pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng Senado at ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong May 13 na hindi niya iniutos ang pagdakip kay de la Rosa. Pinuna rin ng Korte Suprema na maraming hindi beripikadong ulat at alegasyon sa inihaing very urgent manifestation ni de la Rosa. Hindi raw pwedeng maglabas ang Korte ng TRO o status quo ante order batay lang sa mga espekulasyon. Nanawagan naman sa hudikatura ang asawa ni de la Rosa na si Nancy na huwag ipadala ang kanyang mister sa ICC. Kung isusuko ang senador sa ICC, tila pag-amin daw ito na mahina at hindi kaya ng mga korte sa bansa na litisin ang mga kaso rito. Nauna sinabi ng Office of the Solicitor General na nagsisilbing abogado ng gobyerno na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang ICC arrest warrant. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi pa kasama sa resolusyon ang pasya sa main petition for certiorari and prohibition na inihain ni de la Rosa, gayon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din ang sinabi ng kampo ni de la Rosa. Provisional remedy lang ang dideny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Pinangungunahan nila yung Korte Suprema na wala pang ang decision on the merits of the case. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat fully operational na sa Hulyo ang Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ininspeksyon kahapon ni Pangulong Marcos ang pumping station na sumailalim sa rehabilitasyon mula noong November 2025. Inayos ang disenyo nito, pinalitan ang mga electrical equipment at nilinis ang mga tubo. Ayon sa Department of Public Works and Highways, gumagana na ang 3 pump nito. Ang ika-4 naman ay nagsisilbing gravity flow system at tuluyang maisasaayos daw sa Hunyo. Inaasahang makatutulong ito sa pagresolba sa problema sa baha sa Maynila. Inon namin yung isang bomba at pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabana na kagad ng tubig.